Tinawag na kalokohan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang umano'y secret o gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte at China sa West Philippine Sea. Ito ay sa panayam ni Arnold Clavio sa unang balita. Pakinggan natin ang balita. Git po ni dating President Duterte, lahat ng ginawa niya noong siya'y presidente ay para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Justice, ano po assessment niyo dito sa kanyang pahayag na yan? Yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dehado tayo dyan. Kasi ang nag-agree siya na ang ipapadala natin sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. Walang construction material, walang repair materials. Pag ganyan, lulubog yung Sierra Madre kasi ano na yan, kinalawang na yan kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence. Wala na tayong outpost, papasok na yung China, tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon, sisirain na yung mga corals, wawasakin na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. So mawawala tayo doon. Dehadong-dehado tayo. At saka he entered into the gentleman's agreement na lumabas na ang arbitral award. Sabi ng arbitral award, yung Ayungin Shoal, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwede magtayo ng struktura dyan. Tayo lang pwede kumuha ng natural resources, katulad ng mga fish, oil, and gas, no? Opo. So, talang dehado tayo. Pero bago ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay to maintain peace. Kaya tayo binobomba at hinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement. Ito ba hindi man lang naipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ba pwedeng gano'n? Yung gentleman's agreement, kalukuhan niya. Tinawag talagang kalokohan, ano? Kalokohan itong gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte. Grabe, ano? Okay, so ipagpatuloy natin. Kasi in 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN at saka China, nagpirmahan. Ang nakalagay doon, do not occupy unoccupied features. Opo. In other words, pag andoon ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain, repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied features. Opo. Andoon tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Kasi nakasama yan sa agreement Ngayon, yung 2 weeks after Duterte assumed office, in 2016, lumabas yung arbitral award. Nakalagay doon sa arbitral award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So dalawang legal documents nagsasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure dyan. So ang tibay ng hawak natin ay bakit pinamigay niya? Kasi pag sinabi mo na hindi mo na i-repair, mawawala kang outpost. Sa Declaration of Conduct nakalagay doon, pag na-occupy mo na as of 2002, you can continue, even repair it to maintain your presence. Opo. Kaya talagang dehado tayo doon. Talagang it's against national interest. Tanong ni dating President Duterte po sa inyo, Justice, may magagawa raw ba ang Pilipinas kung magpapatayo ng naval base ang China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa? May magagawa tayo. First of all, dalay natin sila sa UNCLOS Tribunal kasi bawal yan. Second, papatrol tayo dun sa area na yon. Kasama yung US, kasama yung mga allied countries like Japan, Australia, France, UK. They are willing. Papayag sila magpatrolya sa area na yun. Pag nagpatrolya, paano magtayo ng ang China ng naval base nila? Sabi pa niya ni Duterte, madaling sabihin na dapat i-assert ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasi, kayo daw mismo, hindi raw kayo naging presidente at hindi raw kayo ang humaharap sa China noon. Reaction po? Well, ang presidente natin yung inabla natin yung China, si President Noynoy Aquino. Lumaban siya. Dinala niya sa UNCLOS. Si Duterte, sabi niya, huwag na tayo lumaban kasi massacre. Mamamassacre tayo. Pag ganyan ang mentality mo, talagang wala kang panalo. Pag surrender ka agad, ang unang sasabihin mo, atras na tayo, wala kang panalo. Ayan po ang balita ngayon. Kaya kung ikaw ay laging huli sa balita,
mag-subscribe ka na. Dahil dito sa channel ko, ibinabalita ko ang balita nung nakaraan, balita kahapon at balita ngayon. Maraming salamat sa panonood.